sabay-sabay tayo magpaka-fit and healthy dito po sa Pinoy MD. Happy and healthy Saturday morning. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season. At mamaya, makakasama po natin ang ating pinagkakatiwalaang obstetrician gynecologist. Siyempre, walang iba, di ba, kundi si Dr. Q. At sasagutin po niya ang inyong mga ipinadala sa aming questions tungkol sa inyong kalusugan. Abangan yan sa pagbabalik ng Pinoy MD dahil basta usaping pangkalusugan, siyempre ito ang legit. Ngayong umaga sa Pinoy MD, mahilig ka rin bang mag-roller skate? Paano kung ang hobby and fitness activity mo na pag-roller skate mauwi sa aksidente? Medyo mabilis kami dun tapos medyo nag-sharp turn kami dun. Nung may bato, naramdaman ko talaga yung sa katawan ko yung tumba ko dun. Ang babantayan natin within 24 hours from the time of fall is if mahilo ba siya, mag-iba yung paningin niya, blurring of vision rather, or parang nasusuka. At nagsimula lang daw sa patse-patseng pamumula hanggang sa kumalat na ang pagbabalat sa mukha ng 5-month-old baby. Ano kaya ang dahilan? Abangan! Naghanap po kami ng mga hospital kasi marami pong hindi tumatanggap kasi daw po nakakahawa daw po yung sakit. Parang dumami po yung yung pamumula ng mukha niya. Parang buo niya yung mukha niya na po namumula. Tapos yung katawan niya na po. Tapos pag hinawakan mo po yung balat niya, iyak na po siya ng iyak. Parang ang hapdi-hapdi po yung ganun. Parang napapaso po siya, ganun. Samantala, narito muna ang ating obstetrician gynecologist na si Dr. Q para sagutin na nga po ang ilang mga katanungang ipinadala nyo sa aming FB page. Eto na siya. Good morning, Doc! Good morning, Connie. Good morning sa lahat natin mga kapuso na kasama natin ngayong umaga. Sa mga kasimanwa ko dyan sa Antique, mayad nga aga kaninyong atanan. Eto ang unang tanong for you, Doc, mula kay M. Abueva. Normal lang ba daw ang 2 beses na nagkakaregla kada buwan kahit nagpipills pa siya? Ang normal cycle M ay usually 28 days yan, no? Plus or minus 7 days. Kaya pwede kang magkaregla ng 21 to 35 days ang pagitan. Ibig sabihin noon, kung ang regla mo ay ang pagitan yan ay less than 21 days or more than 35 days, hindi normal yon. So may isang buwan kung minsan na first week ng month at saka yung last week of the month ay pwede kang reglahin. In other words, in 1 month, twice ka reglahin. Question number 2 for you, Doc. Totoo raw ba na nakakatulong ang pagkain ng placenta sa magandang recovery ng kapapanganak pa lamang? Naku, mukhang hindi totoo yan, no? Kasi wala tayong basihan dyan. At ang placenta kasi ay part din ng katawan ng isang babae yan. So, pag kinain mo yun, hindi ko alam actually kung ano ang magiging epekto niya. No? Pero ang placenta kasi ay ginagamit dyan ng mga cosmetologists. Pinaprocess nila yon para kunwari ilalagay nila sa kung ano-anong mga creams dyan or mga gels na para sa mukha. Pero hindi ho yan kinakain. Adrenaline rush, yan daw ang habol ng mga nahuhumaling sa roller skating. Ang skating kasi, maliban sa recreational activity sa ilan, Pampatanggal ng stress. Nakapaghanap din po ako ng activity na nakatulong po sa akin sobra. fun exercise pa. From 90 kilograms, naging 81 to 83 kilograms na lang ako yan dahil sa skating. Pero paano kung ang hilig sa skating mauwi sa maling paglanding? Paano makakaiwas sa aksidente habang nagro-roller skates? Samantala, Doc, yung mula naman kay Baby R, nakakasama raw ba sa buntis ang trabahong matagal na nakatayo? May mga trabaho kasi tayo na hindi maiiwasan, tatayo tayo na matagal o di kaya matagal din tayo nakaupo. No, so pag sa ganun ay hindi naman siya masama, pero habang lumalaki ang tiyan, habang nagpo-progress yung pregnancy, ay syempre pag malaki na yung tiyan, nagkakaroon ng mga compression effect doon sa pantog o di kaya doon sa rectosigmoid na kung saan dumadaan yung dumi. Kaya marami ding mga nakaakibat doon na problema. Like for example, madalas yung pag-ihi, nababalisaw-saw ka o di kaya ay constipated yung isang babae dahil nga malaki na yung tiyan. So kung matagal kang nakatayo at medyo sa tingin mo ay may sumasakit na doon sa bandang puson mo o sa balakang, umupo ka ng few minutes and then mag-rest ka lang muna o di kayo maglakad-lakad ka para sa ganon ay mawala yung pain at ikaw ay makakapag-relax na lang muna.
mga baby nakakagigil sa sobrang cute. Kaya naman ang iba di mapigilang humalik-halik at umamoy-amoy kay baby. Pero totoo nga ba na ang paghalik-halik na ito ay posibleng magdulot ng problema sa balat ng bata? Iyak ng 5-month-old na si Baby Thalia ang gumigising kay Mommy Rachel tuwing umaga. May napansin po kasi kami sa irritable po siya nung pagkagising niya. Then may nakita po kami na parang pula sa bibig niya. Tapos iyak po siya ng iyak. Ang inaakalang simpleng allergy, unti-unting lumala. Ang patsi-patsing pamumula kasi sa mukha ni Baby Thalia, kumalat. Parang dumami po yung yung pamumula ng mukha niya. Parang buo niya yung mukha niya na po namumula. Tapos yung katawan niya na po. Tapos pag hinawakan mo po yung balat niya, iyak na po siya ng iyak. Parang ang hapdi-hapdi po yung ganun. Parang napapaso po siya, ganun. Inabisuhan ng doktor si Rachel na isugod na agad si Baby Thalia sa ospital. Naghanap po kami ng mga hospital kasi marami pong hindi tumatanggap kasi daw po nakakahawa daw po yung sakit. Ang sakit na ito is nasa bloodstream siya or hematogenous siya. So mas maganda po kung i-admit sila sa ospital, mabibigyan po sila ng paunang lunas. Tinitreat mo sila as parang burn patient kasi yung balat ng mga pasyente natin is natatanggal. Ang pamumula ng balat umabot sa pagsusugat, pagbabalat at pamamaga kaya si Rachel hirap hawakan ng anak. Tapos nahihirapan pong hanapan siya ng ugat. Kasi pag hinawakan mo po siya, parang nagsusugat na yung niya, yung kamay niya. Sabay po kami umiiyak dun sa ospital. Umiiyak si baby, naiyak din po ako pag nakikita ko po yung itsura niya. Ayon sa pediatrician na si Dr. Reynalyn San Andres, tinatawag daw itong Staphylococcal Scalded Skin Syndrome o yung impeksyon sa balat na nagdudulot ng pagpapaltos at pagbabalat. Karaniwang nangyayari ang Staphylococcal Scalded Skin Syndrome kapag tayo ay nagkaroon ng bakterya na tinatawag na Staphylococcus aureus. Karaniwang bakterya na ito ay nagre-release ng exotoxin. Ito po ay maaaring mag-produce, ng mga problema sa balat, gaya ng pamumula ng balat, pagkakaroon ng blister, at the same time, pagkakaroon din ng desquamation or pagbabalat ng malaking bahagi ng katawan. Para silang binuhusan ng mainit na tubig o mainit na likido, namumula ng sobra yung kanilang balat. Ayon kay Doc, ilan pa sa mga sintomas nito ang pagkakaroon ng lagnat at pagiging iritable. Kakaroon ng fluid-filled, blisters, and then pag hinawakan mo siya, it breaks easily and usually related po ito with tenderness and pain. And after which, nagkakaroon din sila ng desquamation or pagbabalat ng malaking bahagi ng katawan. Kadalasang nangyayari daw ang sakit na ito sa mga batang 5 taong gulang pababa. Nangyayari po siya sa bata because wala pa silang neutralizing antibody para dun sa exotoxin ng Staphylococcus aureus. Number 2, of course, being children, medyo decrease ng kanilang immunity. And last but not the least, immature pa po ang kidney ng mga bata, so hindi nila ma-excrete yung exotoxin in their bloodstream. Hinala ni Mommy Rachel, posibleng nahawa raw sa sakit sa balat ng panganay niya ang kanyang baby. Yung anak ko po kasi na panganay, meron po kasi siyang sugat-sugat sa ulo niya. Ayun po yung sabi ng doktor na baka doon daw po nahawa. Meron siyang sugat-sugat sa ulo niya, sa mga katawan niya. Ngayon, itong si baby po, mahina daw po ang immune system. Yung bacteria po, napasa sa kanya. Paniniwala pa niya, posibleng nakuha rin daw ni Baby Thalia ang bakterya sa mga paulit-ulit na humahalik sa pisngi ng anak. Sabi din po, sa bibig daw po yung bakterya, kakahalik, tapos yun na kay baby. Maaari din po makuha ang SSSS sa paghalik. Maaari niya po talaga na maipasa yung bakterya kay baby. Paliwanag ni Doc, karaniwan daw itong nakukuha sa direct skin-to-skin contact at bacterial skin infection. Halimbawa, meron tayong nagamit ng mga pasyente na merong infection, particularly skin infection, gaya ng kung nakigamit tayo ng towel, nakigamit tayo ng damit. Kaya naman ngayon, para kay Rachel, off-limits muna ang pag-kiss kay baby.
Minsan po kasi nakakahiya po talaga na parang sabi ng arte naman ito, parang aawakan lang ganun. Pero para sa akin po kasi parang for safety na rin po kasi ni baby yun eh. Payo ni Doc, siguraduhing malinis ang anumang gagamitin kay baby. Ito po ay isang tipo ng sakit na hindi naman po nangangailangan ng habang buhay na gamot kung ito ay naagapan ng mas maaga. Para sa ating mga magulang, dapat panatilihin natin nalinis ang ating mga kamay. Iwasan na po natin ang panghihiram ng mga gamit na ginagamit sa ating katawan, gaya ng mga towel, damit, sabon, okay? Anything that is in contact with the body. Ang mga baby talaga namang cuteness overload. Pero paalala mga kapuso, maging gentle at maingat sa balat ni baby. Mama! Para ang skin, soft, smooth, at healthy. And lastly, Doc, ano raw ba yung mga pwedeng gawin tuwing matindi ang dysmenorrhea? Tanong mula kay Blessy Arcilia. May dalawang klase ng dysmenorrhea, Blessy. Merong primary, merong secondary dysmenorrhea. Yung primary dysmenorrhea ay hindi natin alam kung anong dahilan ng pagsasakit tuwing ikaw ay nireregla. Yung secondary dysmenorrhea naman ay na-identify natin yung cause ng dysmenorrhea. Kung masakit talaga yung nararamdaman mo tuwing ikaw ay nireregla, ibig sabihin nun kailangan mo lang ng analgesic. So, mayroon tayong dalawang klase din ng paggagamot dyan, yung definitive at saka yung symptomatic treatment lang. No? Ginagamot lang natin, pag sa symptomatic treatment yan, ginagamot lang natin yung sakit, pero hindi natin ginagamot yung dahilan. Pag definitive treatment naman, kailangan alamin muna natin kung ano yung dahilan para sa ganon ay ma-address natin o mabibigay natin yung gamot para doon sa dahilan ng dysmenorrhea. Thank you so very much, Dr. Q, as always, sa pagsagot at paggabay mo sa ating mga questions na ipinadala sa atin ng ating mga kapuso. Pero ito naman ang paalala namin, ha, ipadala nyo lang yan ang ipadala sa amin. Para next week, baka yung tanong nyo na ho ang masagot ng mga doktor ng bayan. Adrenaline rush, yan daw ang habol ng mga nahuhumaling sa roller skating. Ang skating kasi, maliban sa recreational activity sa ilan, Pampatanggal ng stress. Nakapaghanap din po ako ng activity na nakatulong po sa akin sobra. fun exercise pa. From 90 kilograms, naging 81 to 83 kilograms na lang ako. Yan, dahil sa skating. Pero paano kung ang hilig sa skating mauwi sa maling paglanding? Paano makakaiwas sa aksidente habang nagro-roller skates? Strap in, stand tall, and get ready to roll! Pantanggal stress ng araw ng 20 anyos na si Neisha ang pagsaskate. Kapag nag-skate ako, parang nawawala na yung stress sa school. Naging malaking tulong siya. Napansin ko rin na nag-gain ako ng confidence sa sarili ko. Ako cover ng skates ay flexibility, mobility, and yung strengthening ng core natin. Kasi ang puhunan natin sa roller skating ay pag-strengthen ng balance. So para ma-achieve mo yung balance na yun, kailangan malakas yung core mo. Pero medyo risky, lalo sa mga baguhan. No? 4 na taon na nga rin siyang skater. Nung first year ko naman po sa skating, lagi akong naka-full gear. So kahit nung nagpa-practice ako sa loob lang ng bahay, complete gears po talaga ako, pati helmet, kahit sa loob. Pero ang dapat sana ay pangkaraniwang pag-roller skates ni Neisha, nauwi sa disgrasya. Sa video kasi makikitang mabilis na nasiskate si Neisha. Nang sa pakurbada, bigla siyang tila natisod at lumagapak. Ang pinakamalala ko lang is yung upload namin lately na video, yung biglang may bato. Kasi medyo mabilis kami dun tapos medyo nag-sharp turn kami dun. Nung may bato, naramdaman ko talaga yung sa katawan ko yung tumba ko dun. Ang problema sa pagkakatumba ni Neisha, una niyang naitukod ang kanyang mga kamay. Nauna po yung arms ko. Buti na lang nasalo ko kasi kung hindi ko nasalo yung sarili ko, mababagok yung mukha ko. Mauuna dapat yung mukha ko. Pero dahil naganong ko siya agad,
ayun, naiwasan naman na matamaan yung mukha ko. Pag nadulas tayo, may mga natutukod tayo. Yung wrist natin, yung siko. So, sila yung laging prone sa injuries. Pwedeng mabalian, or magkaroon ng fracture, mapilayan, or sprain. At saka sa sitwasyon niya, pwedeng nagkaroon siya ng gasgas or abrasions. So, dito sa may bandang forearm hanggang doon sa siko. Ayon sa eksperto, sa mga ganitong aksidente, dapat maging alerto sa anumang sintomas ng pasyente. Kinabukasan, naramdaman ko na siya sa katawan ko na parang nabugbog pala. Ang babantayan natin within 24 hours from the time of fall is if mahilo ba siya, mag-iba yung paningin niya, blurring of vision rather, or parang nasusuka. Yan yung mga warning signs natin na kailangan mas i-examine yung pagkatama ng ulo niya. If nakalampas naman yung 24 hours na wala naman, simpleng gasgas lang, then kailangan lang talagang mag-ingat. Mabuti na lang daw at may suot na helmet si Neisha. Kasi alam natin na meron namang prepared na protective gear, meron na din tayong naisip na management beforehand kung yun man yung mga areas na tamaan natin. At saka yung nangyari naman sa video, sideward, medyo yung fall niya, hindi ito yung tumama or hindi din nauna talaga yung ulo niya. Kaya ang paalala ni Doc, sa mga gustong mag-skates gaya ni Neisha, safety first. Kailangan yung helmet kasi yun yung pinaka-importanting maingatan natin, no? Yung klase ng bagsak na ayaw natin is yung frontward facing, na ito talaga yung bumbunan yung tatama or yung likod ng ulo. Second is wrist guards and then elbow and knee pads. Kasi na-mention na nga natin kanina, yun yung mga areas na madalas matutukod natin kapag bumagsak tayo. Kaya naman, matapos ang aksidente, si Neisha mas naging maingat na kapag humahataw ng skate sa kalsada. Tinatry kong maging confident ulit pero nararamdaman ko sa katawan ko na parang may onting may onting fear na baka may bato ulit, ganyan. So parang mas nagiging conscious ako bigla sa kalsada. Ang skating, mainam for fun and fitness. Basta siguraduhing ligtas sa anumang posibleng aksidente, strap in, stay safe, and keep rolling! Salamat po sa lahat ng mga tumutok sa amin at sana nga po na-inspire namin kayo to be fit and healthy this 2025. Hanggang sa susunod na Sabado mga kapuso, magkita-kita po tayong muli, 6:30 in the morning. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season, na nagpapaalala na iisa lamang hong ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman si Dr. Q, ang inyong obstetrician gynecologist. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo at ang inyong kalusugan ang laging #1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD. Kaya dapat itong pangalapin.